Hello, everyone. Welcome to Rewind, a throwback podcast where we rewind to the past with a sip of wine. And sino ba sa atin ang hindi nag-e-enjoy panoorin ng mga tapatan ng ating favorite character sa mga teleserye? From feisty lines to intense confrontation scenes, we gotta admit that these scenes have become our guilty pleasure at inuulit-ulit natin hanggang ngayon. Kaya naman, pag-uusapan natin for this episode, syempre, no, nakakatuwang makita kung paano natin i-enjoy yung mga awayan hanggang sa journey nila, pati sa pagbabati nila, di ba? At lalo na sa tatlong mga teleseryeng ito, ang Mara Clara, Inakapatid Anak, and Kadenang Ginto. Kaya naman, i-invite natin ngayon sa Rewind na makipagtsikahan sa atin ng isa talaga sa mga pwede ko na bang sabihin to, mga favorite kong writers, isa sa mga favorite kong writers dahil naman yung mga shows niya halos ay favorite ko rin. Katulad ng Tayong Dalawa, Ikaw Lamang, The Good Son, The General's Daughter, at syempre ang recently concluded at napaka-successful na Linlang. So eto na, let's welcome here on Rewind, Miss Danica Domingo. Hello, Miss Danix. Good morning. Good morning, umaga kasi to habang nire-record namin, di ba? So, ang May agang, son kami eh. ang agang kwentuhan tungkol sa mga favorite shows natin. So, Miss Danix, una muna sa lahat, thank you so much for saying yes sa ating, Wow. chikahan. Oo naman, Lucy. Ba't naman hindi? Ikaw yan. Nako, thank you naman. Naalala ko lang, no, kasi dati nagchikahan tayo nung sinabay mo ako pa uwi, di ba, pa Las Piñas, nung Oo, meron kasi tayong wala tayo pinuntahan. Correct, di to the ba? South Tips. So, ito na yung longer version noon. Yes, ng Ang chikahan. Oo. chikahan. Okay, Mm-mm. so, syempre, no, hindi makukumpleto naman ang ating kwentuhan kung hindi natin pag-uusapan ng iyong beginnings bilang writer and ngayon, isa sa creative managers ng Dreamscape, di ba? So, paano ka ba nagsimula bilang writer? Ano yung naging una mong show? Paano yung naging journey? Ah, ang kinuha ko kasi na course sa UP, malikhaing pagsulat sa Filipino. So, that time, parang meron akong professor sa poetry na parati akong pinapagalitan tuwing nagka-class kami. So, na Danica, hindi mo pinipili yung mga salita mo, ganyan, ganyan. Kasi siguro napikon na ako. So sabi ko sa kanya, wala naman po akong balak maging makata. Tapos na-taken aback yung si Sir Vim Nadera, yung professor ko that time. Sabi niya, ano bang gusto mo? Tapos parang top of mind lang, sabi ko, gusto ko po magsulat sa TV. Ano, hindi ko siya ina-achieve at that time. So parang tumatak yata sa kanya yun. Tapos sabi niya, months later, sabi niya, Dani may opening sa ABS. Naghahanap sila ng CDG. Sabi ko, ano po yung CDG? Parang Concept Development Group pala. So Mhm. parang that time kasi yung ABS, meron silang isang pool of people na ang trabaho ay mag-conceptualize for TV. So I think, first year in college ng time na yon. So nung, nung nagpa-interview ako, nagulat ako na natanggap ako. Kasi yung mga sagot ko sa interview, parang what's your favorite soap opera? Tapos sinasabi ko lang, kaya ako po pinapanood kasi gwapo po si ganyan. Kasi sobrang ano lang, sobrang casual ko lang sumagot. So, doon ako nag-start sa concept development group under Sir Enrico. Tapos after noon, nag-ano na ako actually, medyo nagpaikot-ikot din ako sa iba't ibang unit. After noon, Oh! kay kay Emines, kay Malu Santos, yun. Tapos after, pero most of my shows, Dreamscape talaga. Kasi nag-transition ako from soap sa ibang unit to Surveyor. So, Mhm. dun nag-start yun. Dahil nga first year college lang ako noon, tapos sa Las Piñas ako nakatira. I vividly remember, uso kasi yun yung Meteor Garden. Tapos 4:30 siya umiere. Eh, diba taga Las Piñas nga tayo. So, pag Oo. kaya pa ako pa uwi, hindi ko maaabutan yung Meteor Garden. So, ginagawa ko, kahit hindi ako pinapatawag sa office, pumapasok ako para makanood ako ng Meteor Garden. So, akala yung mga boss ko, ang sipag naman ito si Danica. Kahit di natin siya pinapatawag, nandito siya sa office. Hindi nila alam, nakikinood lang ako ng TV. So, dun nag-start.
Doon nag-start yung pagiging writer ko as a concept developer. Mhm. Anong first show mo talaga? Shucks. Ah, per show, yung soap talaga, tama ba alala ko? Panday ata. Hmm. Sorry, sorry. Ang per show ko pala ay Kristala. Aha. Okay. Pansin mo, yung time na yun, very uso pa yung mga superheroes. So Yeah. doon ako na nalilinya. So yun, parang after Kristala, hindi ko natapos yung show. Parang nilipat ako sa ibang doon na ako napunta sa Panday. Tapos Mhm. ayun, nagtuloy-tuloy na after that. Sa Dreamscape, would you remember ano ang first mo talaga? Siya, Plastic Man. Ah, Tama, yeah. Ah. yan, Plastic Man Palos. Mhm. Yung mga yung mga superheroes, usually, natatawa nga ako pag binabalikan ko yung career ko. Usually, mga freak shows yung unang nabigay sa akin. Yung mga kambal sa umay, mga Oo. taong daga, ayan, yung mga lalaking humahaba, yung mga bias, yun, mga ganon. Kaya nakakatawa. Nakakatawa. Tsaka yun nga, may term talaga for that, di ba? Hindi ko alam kung politically correct bang sabihin yun. Pero di ba, yun yung mga, Ano ko lang yun, term ko oo, lang yun. Kasi ang weird niya talaga, minsan pag binibigyan kami ng concept, yung parang, ito kasi yung kalaban niya, parang taong daga. oo, Kasi at this, 'di ba, at this time, yung parang may maniniwala pa ba na may taong daga? So oo. parang siya, parang challenge talaga siya. Yes. Hindi nakakatawa kasi kahit sa kahit yung ibang writers ginagamit din kasi 'di ba sa kabila din uso yung mga ganyang concept na Oo. biglang alakdan or whatever. Tapos yan pala talaga nga yung term. Okay, ano naman yung mga shows, Miss Danix, na talagang you loved working on? Like, kahit example lang kasi syempre sa dami nun, I'm sure, 'di ba? But if there's one or two na pag tinanong ka, ito yung answer mo. If tinanong ka what shows, yung talagang nagustuhan mo at in-enjoy mong gawin. Ah, ang dami kasi alam mo, James, pag nagsusulat ka ng show, para kang nagluluwal ng anak. Ah, So, syempre, pag anak mo siya, mahal mo sila lahat, kahit may mga yes. pasaway, o may mga yung alam mo yun. Pero, top of mind siguro, yung mga shows na maraming learnings. Like, for example, The Good Son. Mhm. Kasi yun yung first time na gumawa kami ng whodunit eh. Tapos, Ikaw Lamang. Kasi nung Oh, nagsa-start ako ng career ko, parang gustong-gusto ko talaga gumawa ng period piece. Yung love na nag-transcend through generations. yeah. Tapos, yun. Tapos, recently, yung din lang, kasi Mhm. a pleasant surprise, we didn't realize na magiging okay siya. At a Oo. time na challenges yung pag-produce ngayon ng shows, at the time na hindi na scheduled viewing yung panonood. So, very dear sa amin ang linlang ngayon. Mhm. Correct. Grabe naman kasi naman ang unprecedented success ng Linlang, 'di ba? From the platform to free TV, 'di ba? Na talagang grabe naman ang ang Hindi, saka tagumpay. nakakamiss yun kasi dahil na nag-ano na to digital yung mga shows, Mm. manunood na lang yung mga tao kung kailan nila gusto. Pero with Lin lang kasi, na-realize namin every time magda-drop siya ng 12 midnight sa Prime, Ah. madaling araw kami nakakakuha ng feedback from audience na galing ng ibang bansa. Tapos kaya kami natuwa kasi may mga kakilala kami sa kunyari sa Dubai or sa ibang bansa. Sabihin nila, alam mo ba, mag-meet kami ng mga friends namin. Ihintayin namin yung linlang para manood. So, parang at a time na individual na yung panonood, nakakatuwa na may isang show na nag-bond sa kanila para magkita-kita. Siguro, nagtatrabaho tong mga to, tapos hindi na sila nagkita-kita, ginamit nila yung linlang to bond. Yun, parang feeling ko yun yung masarap na feeling na nakapag-connect ka ulit ng mga tao. Oo. Yes.
Okay, so ito naman na ang ano no, ang medyo focal point ng ating pag-uusapan ng mga rivalry stories no. But since syempre Miss Danix, medyo madami ka nang nagawang ganito no. What do you think makes a perfect tapatan show? Ah, paano ba? Kasi pag gumagawa kami ng tapatan na show, pag alam namin na rivalry siya, nagte-take time talaga kami to do the character design. Mhm. Kasi kailangan nagjo-juxtapose sila and at the same time, mirror sila ng isa't isa. So pag tinignan mo yung mga past na ginawa namin, usually nag-group yung rivalry dahil lahat ng gusto niyang maging nasa isang tao. Aha. So parang ano siya o kaya lahat ng kinaiinisan niya sa isang bagay nasa isang tao pero yung tao na yun nakakalusot. So parang siya bakit ako hindi? Parang gano'n. Pero ano yun usually tinitignan ko siya as a yin yang. Alam mo yung design ng yin yang, 'di ba black and Mhm. white, as may dot ka lang na ba? Ibig sabihin pag dinidesign namin yung character lalo na pag kontrabida, very important na hindi lang sila magsasampalan. Maiintindihan mo ba't sila nagsampalan? O ba't Mhm. sila hagdanan? Alam mo yon hindi siya gimmickry lang. Maiintindihan mo yung pinanggagalingan ng character. So pag Yes. dinidesign namin yung dalawang magtatapatan, um, pina-fashion namin in such a way na meron silang parehong gusto, pero magkaiba sila ng paraan para makuha yun. So doon Mhm. nagsa-start yung conflict. Ayun, at naku, mukhang maririnig na natin ang mga kwento kung paano yan nangyayari sa tatlo sa ating mga favorite na teleserye, di ba? Na talagang pinanood at napatunayan namang grabe naman din sa ratings at in-enjoy ng mga tao hanggang ngayon, even on YouTube. At unang-una na doon, of course, balik tayo sa taong 2010, more than 10 years ago na pala to, no? Grabe. Parang Grabe, 10 years old lang ako niyan. ako din, charing, kaya ako din. Eto na, the remake of the ina ng Pinoy soap opera, ang Mara Clara in 2010 with Catherine Bernardo and Julia Montes. So, syempre, una muna nating no, pagkwentuhan, Miss Danix. Nanonood ka ba ng Mara Clara noon? Ano ako ang Kinoy na term sa akin ay TV baby. Kasi 'di ba ngayon yung mga bata nasa harapan ng iPad, yun yung nagiging yaya nila. So Yes. ako, tinatapat lang daw ako sa TV tapos nanonood na ako. Hindi mo na ako kailangan problemahin. So yung Mara Clara, very big deal sa akin yun. Kasi alam ko parang hinahabol ko yung ano niyan yung pag-ere niyan So nasundan ko talaga siya from the time na nasa afternoon siya until lumipat yata siya sa Prime, parang gano'n. So, Yes. nalaman ko yung buong saga nung kwento niyang si Mara Clara. So, nung dina-download na siya sa amin, ang surreal. Kasi parang, talaga, gagawin namin to, yun. Pero syempre, nakakakaba kasi alam namin kung paano nag-hit yung Mara Clara the first time. Ah. So talagang kayo Ayun. na yung yung team na bumuo or nung sinabihan na gagawa ng remake. Kayo na yun. Ang pagkakaalala ko, parang may nag-pilot muna si Miss Reggie Amigo. Kasi parang we're Mhm. doing a show before Mara Clara ata. So pumasok kami second week. Mhm. Second week na, ayun. Ang saya, no? Grabe na biglang ginawa ng remake after ilang years. Tapos syempre with Catherine and Julia. So, yun, nakaka-excite siya kasi alam namin maganda yung material. Tapos ano na siya, minahal na siya ng tao. So yun nga, Mhm. challenge din. Kasi pag pumalpak kami, kasalanan talaga namin. Grabe. Pero, Kwento na siya. so kung hindi kayo ang nag-pilot, pero nandun na kayo nung, like, binubuo siya. I mean, crafting the Part characters. man. Pero ganun kasi sa Dreamscape, pag kailangan mo na i-ere yung show. Although si Miss Reg naman is our CM at that time. Yeah. Hindi lang kami yung nagsulat, pero pinasok na kami para may magsulat. Pero siya Mhm. talaga yung nag-pilot. Mhm. So sila So, yung ah, nag-design ng mga bagong characters na hindi nag exist dun sa one. Like si mhm. Nanay Lupe, yung mga ganun. Yeah, pero hindi kasi, of course, ang dami ring changes na medyo talagang remarkable and
iba from the original version, 'di ba? I mean, aside from the run and all, pero yung isa sa mga deliberate changes, no, or talaga nakita namin was yung character ni Clara na ano na siya dito, achiever. Unlike doon sa una, 'di ba, yung character ni Gladys ay medyo tamad, gusto mag-cut ng class, ganyan. Ito, lumalaban kay Mara. So, deliberate talaga yon na gawin yung ganon, yung character ni Clara for this version. Oo, kasi sa pagkakaalala ko, ginawa siya that way kasi pag gumagawa ka ng tapatan, dapat equal sila eh. Aha. So kung parang tsaka meron silang isang goal na pag-aawayan. So kung Mhm. hindi kasi smart si Clara, ano yung pinaglalaban niya? Ang karapatang maging tamad. So, pero pag achiever kasi sila, well set up na siya. Kasi alam mo na, pag nakita niya si Mara, makikita niya si Mara as threat. Mhm. So, ganun siya ginawa. Choosing ano, of course, Catherine and Julia, were you there na? Or alam nyo na sila agad nung sinusulat nyo na? Ah, oo, naka-download na ata na sila. Mhm. Siyempre, kilala namin sila na going bulilit kids eh. Siyempre, ang nakikita pa lang namin na material, ang pagkakaalala ko, alam ko kasi si Catherine nagpe-play na yung mga, yang ganito, yang Yeah. ganyan. So, napapanood ko yun, tapos na-amaze talaga ako kasi at a very young age, meron siyang maturity sa pagtakal ng character. Si Julia at that time, ang memory ko lang sa kanya ay going bulilit. Pero Mhm. gandang-ganda ako dun sa face niya. Kasi parang Mama Mary na hindi. Alam mo yun, yung parang Mama Mary na may tapang, ganun. So parang na-excite ako nung siya finally yung nakuha for the character of Mara. Kasi sinisilip ko kung yung minsan kasi kahit physical attributes inaaral pag tinapat sila pareho. So yun, Aha. parang na-excite naman kami kasi alam namin na tong mga batang to ah may gustong patunayan, gusto talaga, they really want to make it big in the Oo. industry. And of course, the other characters like sila Mylene, sila Dimples, 'di ba? Parang ang perfect din na naging casting. Tas ang ganda-ganda nung ginawa niyong teaser na ako ang ano yun, ako si Almira noon, Alvira ngayon. O, 'di ba? Yung mga ganyan na pinagtapat yung dati at saka yung original. So yun, kayo din ang mga namili ng mga bago ng artista. Ano na yan, sa higher ups na yan, sila Sir Deo, sila Oo. Sir Ron, yun, sila yung nag-casting. Kasi nga pumasok kami second week na eh. Yeah. So in terms of the design of usually naman pag-casting, nasa side nila yun eh. So Mhm. parang kami na lang yung mag-aano. Siyempre yung inano din sa amin, na excited kami dun sa Jom Hilario. Ah, Kasi oo. si Jom, tinitignan ka pa lang niya, natatakot ka na. Parang may gagawin siyang masama. Tapos ayun, parang nag-fall into place yung casting kung paano namin in-envision yung show. Mhm. Kaya, tas yung add-ons pa ng character ni Gina Pareño, original niya Yeah. walang Lola Star. Eh, syempre, Mm. alam din naman namin kung gaano kagaling si Gina Pareño. Tas, ang ganda niyang ina-add niya na layer kung paano nahihirapan si Mara sa buhay niya. Yes. Tapos ang ganda din na nagbago na si Lola Lupe, 'di ba? Nung siya na ang ano kay Clara naman. Yun. Yun din, ang laki kasi yung character journey ng Nanay Lupe. Kaya Yeah. nakakatuwa siya. Yung dati binubugbog na yung apo niya. Oo. Kaya natatawa kami noon pag ginagawa namin, yung nagpalit na sila ng bahay. Natatawa kami pag sinasagot-sagot siya ni Clara. Kasi, Oo. inapi mo kasi yung apo mo. So, doon niya nare-realize, gaano pala kabuti yung apo na inabuso niya noon. So, nagkaroon Mhm. siya, maganda yung pagkaano niya ng, realization niya sa buhay. Ayun. Eto na, syempre, ang mga tapatang eksena, no? Hindi kasi, ako ha, nung time na yon aliw na aliw ako sa mga linya ni Clara. Yung mga, I'm scared. Yung mga dinadaan niya sa pagiging sarcastic, di ba? Tapos yung kay Lola Lupe din na, ano nga yung sinabi niya na, yung
Di ba binigyan kita na mag-asawang sampal? Gusto mo bigyan kita ng kakambal na ano, ganyan. Tawan-tawa ako doon talaga hanggang pinapanood ko ngayon. So, paano niyo pinaplano kapag ka magtatapat na si Mara and Clara? Kasi ang ganda din nung ginawa niyo na I think wala ito sa original, no? Na naging magkaibigan muna sila bago sila naging rivals, di ba? Oo, kasi parang yung ginagawa siya, parang mas masakit kasi pag yung tinuring mong kaibigan yung magiging karibal mo. So, Mhm. dapat yung character dynamics nila. So, yun pag in terms of mga mga ganong eksena, yung totoo nung time na yan, parang naglaro kami, yung laro. yung, pero Ah, parang hindi naman, pag inaano naman namin siya, yung kailangan lang well set up yung pinanggagalingan. Kasi 'di ba, dati naman, kunyari, pag naisipan mong sampalin, sasampalin mo na lang eh. ah, Ito, siniset up namin, ba't mananampal si Clara? Ano yung ano niya? Bakit siya naging ganun? Kasi parang ayaw naman namin ng character na black lang. yeah. Bigla na lang papatay, yung ganun. Kasi parang feeling namin, important din sa affinity ng audience pag naiintindihan nila lahat ng characters. Hindi Mhm. lang yung bida. So yun, pag ano, natuwa naman kami kasi nung sinusulat namin yan, dalawa lang kami eh. Si David Aha. Juco tsaka ako. So Mhm. para para makaisip kami ng mga linyahan, nag-motivate na rin kami ng mga sarili namin. O, ikaw si Clara, ako si Mara. Ganon kami mag-isip dati. Eh, syempre, tahimik kasi yun si David, pero may maldita streak. So, usually yung mga linyahan na ganyan, lumalabas yun dyan sa ano namin, role-playing naming dalawa. Ayun. Ano ang favorite na eksena or part nyo dun sa mga ganyang ganyang mga tapatan? Ay, ano ba? Ah, sa Mara Clara, kung maaalala niyo yung 16th birthday nila, Yeah. nasabay. Aha. Tapos yung galit na galit si Clara kasi si Gary, parang feeling niya nabigay niya yung gusto ni Clara. Tinayo niya yung 60th party ni Clara sa basketball court. Oo. Tapos si Mara nasa events place, maganda. Tapos tawang-tawa kami hindi naman tawang-tawa, natuwa kami nung pumasok na si Clara, nag-gate crush siya doon sa party ni Mara, tapos sinira niya lahat yung cake. This is Oo. mine! This is supposed to be mine! Ramdam Yes. na ramdam mo, ay shit, oo. Imagine, nakakaawa si Clara noon. Kasi displaced talaga siya eh. Kasi from mayaman to mahirap. So, tuwang-tuwa kami dun sa eksena na sinira niya lahat yung meron dun sa birthday ni Mama. Oo. Ayun, so far yung mga namin, Pero dito alam, namin na-fix. ang galing din ng mga director yun yan, no? Kasi ang ganda ng pagkakaset up niya talaga dun sa, nung nakita ni Clara yung party niya. Tapos yung puro plastic yung dekorasyon. Tapos yung finocus niya yung mga guests na hindi naman niya kilala. Tapos yung itsura niya. Chismosa ng barangay. Oo. Nakatawan-tawa kami nun kasi kung tama yung alala ko, proud na proud si Gary. Oo. Na ang laki yung party na binigay niya kay Clara. Hindi pa pala siya satisfied. Ayun. Correct. Pero syempre, puntahan natin si Gary. Kasi talagang ang laki nung character niya, no? Dito sa even doon sa original na Mana Clara, although yun nga ang sad lang doon kasi syempre hindi naman natapos nung actor dahil nga namatay siya in real life, di ba? Pero dito talagang minake sure nyo din na kung paano yung effect ni Gary doon sa original, ganito rin yung mararamdaman ng bagong Mara Clara audience. Tsaka naglagay ng add-ons. Kung tama yung pagkakaalala ko, yung story na in love si Gary kay Elvira. Kung tama yung alala ko, wala siya sa original. Mhm. So parang yun kasi yung nag-trigger ng buong kwento. Isang love na hindi nasuklian. Aha. Para pagpalitin niya yung dalawang bata. Pero ang naaliw talaga kami dun sa character ni Gary, yung nasa poder na niya si Clara. Mhm. Kasi pareho silang maldita tsaka maldito. Pero Ah, ah. mahal nila yung isa't isa. Yung kahit mahirap tong si Gary, meron siyang need na ibigay kay Clara yung mga hindi niya nabigay before. So, Yeah. pag inaalala namin yan, ang favorite namin na eksena, yung ayaw na pumasok ni Clara sa school. Yes.
tapos binuhusan niya ng tubig, hindi ka Ah. papasok. Di ba pag ginawa mo yun ngayon, ano na yun eh, child abuse. Pero yung time na yun, ang sinasabi niya, gagawin ko lahat para pumasok ka sa school. Pero Mhm. ano sila, nagbabangayan silang mag-ama. So ano Oo. siya, layered yung touch nung ano, nung eksena na yun. Mhm. Tsaka ang ganda din na at least ngayon hindi ngayon nalalaman natin hindi lang masama talaga si Gary, no. Sayang lang na hindi niya na-redeem in the end kasi nga 'di ba hanggang dulo talagang sumobra pa rin yung ano yung mga ginawa niya kay Mara tsaka kay Alvira, 'di ba? Saka ang maganda kasi nun, in-embrace nila yung character. Mm. At hindi sila nag-ano na parang, di ba dapat mabait na ako at this point? Kasi yun yung ano, yun yung sarap pag gumagawa ka ng tapatan. Pag yung kontrabida, willing talaga maging kontrabida. Oo. Yung kasi mas nalalaro mo siya, mas maganda siyang paglaruan na yun. Mhm. Yung narating yung ano, yung magiging reconciliation ni Mara and Clara. Kasi parang medyo naging okay naman sila, 'di ba, nung towards the end. Pero ang ultimate na pagkakabati nila talaga yung dulong-dulo na nabaliw si Clara after ng mga nangyari, ganyan. Yung binulubog na si Mara sa tangke. Oo. Na siya yung nagligtas, 'di ba, nakakatuwa yung part na Oo. yon. Alam mo, ang hirap ng finale na yan kasi syempre, ah, ang hirap ng setup. Paano ka magsisetup ng malaking tangke na makakaswim sila pareho? Ayun. Ano nga yung tanong doon? Ayun. Yung, paano yung inisip na magkakabati na sila finally. Tapos, ang ganda kasi medyo talaga, hindi medyo, talagang riveting yung eksena na, oh my gosh, after all these months na sila ay nagbabangayan, finally, nagkabati na, di ba? Usually kasi yung bate, yan yung pinuhold namin. Kahit Mhm. years umere yung Mara Clara or 5 years or 10 years, pag nagkabati sila, tapos yung kwento. Mhm. So, usually nasa ano talaga, nasa dulo talaga yan or magkakaroon sila ng common enemy. So, yun yung nangyari sa Markla. Yeah. 'Di ba? Ano naaalala ko ngayon yung eksena, 'di ba, na yung binuksan niya yung tangke tapos sabay pasok ng Carol Manawa na Mama Clara, 'di ba? Talagang grabe naman. Pero yung ending nakaplano kasi ay hindi ko alam kung tama yung sa original na nabaliw din talaga si Clara, 'di ba? Tapos ganun din yung nangyari dito. Hindi ko alam kung ganun nga ba sa original or pero paano yun na nakaplano ba talaga sa inyo na ganun yung magiging mangyayari muna sa kanya before yung lahat magkaayos. Kailangan, bago namin inamin, kailangan matutunan ni Clara yung lesson. Ah. Parang pag tinignan mo, full circle siya. Nag-start kasi yan sa friendship eh. So Yeah. parang nagkaroon siya ng realization na itong tao na to is not out to get me. She's actually a friend. Kasi nag-start yun yung nakita na niya na masama din pala talaga yung tatay ko at siya yung gumagawa. So pag yung kontrabida, natututunan na niya yung lesson niya, alam mo na patapos na yung Ah. teleserye. So magkakampihan na yan. Usual route naman. So pag alam kasi namin na usual route yung pupuntahan ng finale, kasi gano'n naman lahat eh, pag Ah. nagtatapos ka. We try to make uh, a unique finale. So parang syempre, may budget concerns na yan. Usually pag finale, ano na yan, lumalabas na yung mga budget concerns. Kaya na pwede magpasabog ng kotse. Kaya na Ah. pwede hindi ka na pwede mag-rent ng yate para mahulog sila lahat doon. So yun, naisip namin yung malaking tangke. Ah. Saka visually, maganda siya. Tubig, yung nalulunod, gano'n. Saka yung, ano yan, hindi ko maaalala mo, ano yan eh, parang may time, ano siya, may time bomb siya. Pag hindi niya nakuha Yeah. si Mara at a certain point, mamamatay yung kaibigan niya, parang gano'n. So, ayun. Tsaka naalala ko yan, yung finale, yung nilalabas siya sa Quiapo, parang nag-set up sila ng mga TV para Oo. yung baka ano, so ano yata, kung tama yung alala ko, nasa Quiapo ako noon. Tapos yung Wow. plaza, punong-puno talaga siya. Tapos ano talaga yung mga tao kung anong mangyayari, yung gano'n, nagsisigawan sila pag hindi pa dumarating si Clara para i-save si Mara. So, kaya Mhm. magandang experience yung Mara Clara.
Yun na nga, coming from that, how do you feel about the show's success? Kasi kung nagkaroon kayo ng agam-agam nung una, di ba, na shocks pag hindi ito nag-hit, kasalanan na namin or ganyan. Pero nakita niyo naman na kung paano minahal yung original version, ganun pa rin yung nangyari dito sa remake. Ano yung pag-hit naman ng show is always parang a pleasant surprise sa amin. Mhm. Yung yung parang pag nagkukwento ka, hindi ka nagkukwento para lang kailangan maging hit to. Basically, ang kailangan mo lang sana maintindihan or sana maano. So, ano siya, pleasant surprise siya. And in every show, pleasant surprise na nag-fail, pleasant surprise nag-hit, ganon. So, hindi, it's not something that you achieve, but it's something that you wish for. So, Oo. yun. Di tsaka ang maganda pa Miss Danik sa Mara Clara, no? Nilagyan niya talaga ng values. Like of course, kitang-kita doon sa character ni Mara kung paano niya i-treat yung mga tao sa paligid niya. Yung ano mo, hindi lang siya bait-baitan, pero talagang ang ganda nung yung kung paano niya inano yung yun nga, yung lola niya, yung inalagaan, gustong-gusto ko yung eksena na yung na-stroke, tas iniwanan ni Clara, tapos tumakas siya to go there, tapos nakita niya yung lola niya in that condition, di ba? Yun kasi, yun talaga yung goal. Pag gumagawa kami ng tapatan, ang wishful thinking may matutunan. Even with the good son or ay nakapatid anak. Kasi parang, minsan pag, syempre pag pataas na yung show, ipapakita mo na yung sungay ng kontrabida. So Oo. sometimes you would get feedbacks na grabe kayo, parang inaano niyo yung kasamaan, yung ganyan. Pero at the end of the day, I'd like to think na minsan kailangan mo kasi pakita yung masama para maintindihan mo kung ano yung mabuti. So Mhm. in every tapatan show, yun yung nag-ooperate sa amin as creators na para maintindi. Kasi minsan natutuwa kami pag kunyari may magkukwento sa amin na alam mo ba yung anak ko nag-behave. Kasi sinasabi niya parang, no mommy, don't do that, it's bad. Kasi yun yung napanood niya sa sa Mara Clara. Yun yung mga tawag dito, yung mga little namin, yung okay, at least naiintindihan ng isang bata kung ano yung tama at mali. Eh pag na-achieve mo yun, yun, mas okay yun kesa nag-hit lang, yung ganon. Yeah. Nag-ano ka ng, kasi syempre bata ako dati na nanonood sa TV. So parang pag nakakapagpasok ka ng value sa nanonood sa'yo, ano na yun, malaking blessing yun. Mhm. 'Di ba? At saka grabe yung effect din kasi 'di ba yung eksena na akala ng lahat namatay si Mara, although syempre alam naman nating lahat na mabubuhay siya, 'di ba? Pero yung batang nanonood, 'di ba? Yung umiyak siya sa TV. Yun, alam mo na, tuwang-tuwa, natutuwa kami nun kasi parang sabi ko, grabe din pala yung, yung effect ng show. Yung parang kamag-anak nila si Mara. Oo. Diba kasi parang as creators for TV, yung sa sobrang hirap ng buhay, nakakatuwa na, yung may mga taong kaya pa rin palang ah, nagre-resonate sa kanila yung character, yung parang nagiging pamilya nila. Diba? So Mhm. very no kasi yun yung nagkakaroon ka ng affinity sa kahit hindi mo kakilala, yung So yun natuwa kami kasi naloka din kami na parang naniwala talaga sila na patay si Mara. Oo. Nagagalit sila sa amin. Yung parang grabe kayo, ba't na pinatay si Mara? Parang gano'n. So, na-excite tuloy kami. Anong mangyayari pag pinabalik namin si Mara? Oo. Ang ganda nga ng part na yun. Parang wala yun sa original, 'di ba? Na kunyaring oo. Oo, naghahanap na kami ng ng sabog. Actually, Ayun. buong season 2 ng Mara Clara, 'di ba? Ano na yan, entirely bago. Oo, kasi yung kinukwento ni Sir Rondel, parang sinasabi niya, yung Mara Clara, halos 5 years yata umere. At Oo. sa dulo na nalaman na nagkapalit sila. So yung idea talaga na what if midway ng kwento sinasabi mo na nagkapalit sila at yung kwento na susundan is ano yung mangyayari pag nagpalit sila. Kaya kung Yeah. mapapansin mo, tinapos agad yung diary. Oo. Kasi nandun yung meat ng kwento eh. Anong buhay nila pag nagpalit sila? Ano sila mag adjust as teenagers na di pa nila alam kung ano yung buhay? Alam mo Yeah. yun? So Mm. yun.
yun din yung isa sa pinakamalaking changes. Kung mapapansin nyo, diba, parang gino-joke na nila, asan kaya yung diary? Alam mo yun, yung Oo. nasa ibabaw ba ng TV? Pero kami, dahil at that time yata hindi na uso yung diary, ang ginawa naming diary, yung character ni Carlos ba yun? O Carlo, parang gano'n. Yes, oo. Okay, diary siya. Kaya may reason ba't maaga siyang namatay dun sa show. Okay, gets. Kasi iniisip ko, ba't kaya namatay agad si Ping Medina? Kasi ililipat na siya sa Green Rose. Ganun yung naima. Kasi di ba yun yung naging show niya during that time? So yun pala yung dahilan. Dahil hanggang dun lang talaga yung character. Understand din niya yung purpose niya. Kasi yung secret lang na alam niyang pinagpalit eh. Eh, I think more than halfway of the show, alam mo na na nagpalit sila eh. Ah, Sa original ata, parang years tumakbo yung yes. plot yun. Hanggang dulo yata, di ba? Or something. Parang So si ano, yung character ni Ping Medina is a walking diary. aha. Okay. Ay, nagkaroon ng closure sa akin yan. Kasi nga, iniisip ko, ang aga naman niyang nawala. Parang wala pang one season. Ay, nategi na. Ba't ganon? Usually kasi, di ba, matagal ang duration ng mga characters. Mm-mm. Pero ito, Kaya syempre, Miss Danix, how do you also feel na naging patika ng take-off talaga ng mga career ni Catherine and Julia as teen actresses and hanggang ngayon, di ba? Kung I think we can attribute to Mara Clara talaga na kung ano yung mga narating nila ngayon. I mean, syempre, sa kanilang effort na yun. Pero nag-umpisa kasi yun sa Mara Clara talaga, di ba? And you were part of it. ah, nakakatuwa naman kasi kahit pa paano naging magkaibigan din kasi kami. Yeah. Pati ni Jim, of course, alam mo yun, yung nag-transcend yung relationship after the show. Pero ako kasi naniniwala ako na it's their destiny. Mhm. Ano lang, nag-ano lang talaga na parang destined talaga na maging stars yung mga bata at that time. Saka ano eh, makikita mo the way nila ginawa yung Mara Clara, yung passion sa paggawa at that young age. Pero I think more than yung stardom, ang pinaka na-appreciate ko dun sa dalawa is never silang nag-away in real life. Kasi usually pag rival sa show, nag-aaway sa likod ng camera, ito naging magkaibigan pa sila. Yeah. So parang ang laki ng sinasabi niyan kung sino sila bilang mga tao. Alam mo yun, yung maganda yung relationship na na-build nila over the years. Yeah. Di ba parang dati, never tayo nakarinig ng balita na nagtarayan sila. Even Yeah. as, di ba, as adults, never sila nagganon eh. So parang natuwa naman ako kasi ano, maayos sila. Yung parang ang tingin ko kasi sa kanila parang little sister. So every success na makukuha nila, I don't attribute it to just Mara Clara or I'm part of it. Natutuwa ako kasi I know kung paano nila pinaghirapan Yeah. lahat ng success na meron sila. Mm-mm. Pero ang ganda ng pinoint out nyo na, yun nga, napansin ko din yun kasi na most sa mga ganitong shows, no, or kahit after that, yung sila talaga yung naging magkaibigan ng totoo in behind the Mm-mm. scenes. Ayun. Eh, maayos sila na tao eh. Oo. Tsaka feeling ko hindi masyadong pumasok sa utak nila yung stardom nila at that time. Aha. Kasi kung ano yun, nag-compete na sila sa isa't isa. Yung, di ba, dapat mas maganda yung new show ko. But Oo. they others, which is, di ba, sa dami naman ng rivalry sa iba't ibang generation, parang isa sila dun sa mga hindi talaga, alam mo yun, yung nag-away sa personal life. Yeah. So, parang nakakatuwa. Ayun. So dapat gawa na ng bagong project talaga si Catherine at Julia. Wow. I'm vouching Ako, for it na magkasama na project sila, ko yan. Oo, dream project ko yan. 'di ba? Magsama sila ulit. Kasi siyempre iba na sila ngayon as actress, di ba? Yes. So ano na to, ibang laban na to. So parang, yun, hope ko one day kung mangyayari. Sana I'm part of it. Mhm.
'Di ba? Meron ba kayong ano pa, trivia that you wanna share, Miss Danix, while doing Mara Clara? Yung mga nakakaaliw or parang very interesting na, oh, ganito pala. Ano ito, recently ko lang nalaman na kwento. Um, Kasi nung ginawa yata yung Mara Clara, dead set na sila na si Catherine yung Mara. Pero Mhm. naghahanap sila ng Clara. Kung tama yung pagkakaintindi ko sa kwento So nung naghahanap na sila ng Clara, isa si Julia sa tinap to audition. Tapos parang nag-ano daw yung lola na ah, matatanggap ba kami? Kasi kung hindi, hindi na lang kami pupunta. So syempre nung dumating yung yung sinabi na yung lola sa mga sa mga nagka-cast. Parang sila, grabe naman to, ang entitled naman, kailangan ba pag nag-audition matatanggap? Hindi ganun yung pagkasabi parang ganun ko lang siya naintindihan. Parang Ah, sense of entitlement, parang ganun yung yung dating. Pero nalaman nila kaya pala nagsabi yung lola ng gano'n kasi parang ang sinasabi pala niya, may chance po ba na makuha? Kasi kung hindi po makukuha, hindi na lang kami pupunta kasi ipapangutang pala nila yung pamasahe. mhm. Parang nung narinig yung kwento na yun, na sila na, ay, ano pala, parang hindi madali sa kanila na umattend ng audition. So, binigyan ng second chance si Julia to audition for the role of Clara. Tapos Mhm. doon niya nakuha yung role. So parang pag naririnig ko yung kwento na yun, parang naniniwala talaga ako na destiny niya yun. Na kasi doon lahat nag-start for her eh. So sabi ko, wala, nasa na to, nasa stars na to. Walang makakakuha sa kanya nito. So yun. Ang ganda ng kwento na yun, na very, mukhang it's really meant talaga for Julia, 'di ba? And for Catherine also na yun nga, sila ang nailagay bilang mga bagong Mara Clara stars. Okay. O, natapos natin ang Mara Clara. Tawid tayo doon sa next show. Ito, ako talaga. Ano to? Naging household, ano siya sa amin, favorite. Talagang gabi-gabi. Sinusubaybayan namin yung haba ng takbo na to, ha? Ina, kapatid, anak. So doon pumasok yung idea ng in vitro, ng IVF, na sino nga ba talaga yung may karapatan sa isang anak? Yung Mm-mm. yung nagbigay ng egg cell o yung kung saan siya lumaki. So nag-transcend yun dun sa buong show. Yun yung kine-question na sino ba talaga yung karapat-dapat na maging nanay. So naisip namin, what if gawin natin yung sapatos? So pag nakita mo yung pinassion yung kwento, nagsimula sa sapatos yung friendship ni Celine at ni Margot. Kasi parang feeling ko naman, testament yan kung gaano kagaling na artista si Maha at si Kim. Oo. Kasi for that finale to be that heartwarming. Tapos meron pa sila, kung tama alala ko, may pinagdadaanan pa sila niyan. Oo. In fairness naman, nagbigay naman yung dalawa.